Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to Ephesians chapter 6, verse 5 hanggang sa verse 8. At ito po ay pagpapatuloy po sa ating expository series sa Book of Ephesians. Once again, Ephesians chapter 6, verse 5 hanggang sa verse 8. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao, yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito ay kaniyang muling tatanggapin mula sa Panginoon, maging alipin o malaya. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Now, alam po natin na sa pinagbubulay-bulayan po natin noong mga nakaraang linggo na ang Ebanghelyo po talaga ay merong profound effects sa ating relationship. Relationship sa loob ng iglesia, relationship sa husband and wife, relationship sa parents and children. And ngayon sa ating pagbubulay-bulay, relationship between masters and bond servants. Tayo po ay namumuhay sa mundo, mga kapatid, mga kaibigan, kung saan ang ating buhay ay kino-compartmentalized po ng mga tao. We have the tendency to compartmentalize our lives. For example, meron tayong church life, separate siya, iba siya sa ating work life, and then iba din siya sa ating spiritual life, and then iba sa ating secular life. Pero kung ating basahin ang salita po ng Panginoon, malinaw na tinatawag po tayo ng Diyos sa isang holistic faith na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo po ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Siya po ang hari sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kabilang na po sa ating employment, sa ating livelihood, sa ating pagtatrabaho. Kaya sa gabing ito, ating ibaling ang ating atensyon sa isang passage that really speaks directly to this integration or the permeation of the Lord Jesus Christ sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kabilang po ang ating mga secular jobs. Yun po ang binabasa po natin sa Ephesians chapter 6, verse 5 hanggang sa verse 8, specific instruction po ni Apostle Paul sa mga empleyado, sa mga bond servants na katulad natin. And then verse 9, ang binibigyang utos na naman ni Pablo ay ang mga amo, ang mga masters. While the specific context of bond servants noong unang siglo ay parang distant para sa atin, wala naman tayo siguro, hindi tayo makarelate sa concept of bond servant sa ating kapanahunan ngayon. Yes, meron tayong mga katulong sa bahay, but we do not treat them as bond servants or slaves gaya ng practice noong araw. Pero yung underlying principles po nito, mga kapatid, mga kaibigan, ay nangungusap po sa atin ng makapangyarihan sa ating mga papel bilang mga empleyado sa kumpanya na ating pinagtatrabahuan. Tayo po ay ilalim ng autoridad ng ating mga bosses, ng ating mga managers sa ating workplaces. Kaya pakinggan po natin carefully ang sinasabi po ng salita ng Panginoon sa habang nangungusap po sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Meron pong apat na bahagi ang ating pagbubulay-bulay. Una, obedience rooted in reverence. Obedience rooted in reverence. Pangalawa, service beyond eye service. Higit pa sa tinatawag na eye service. And then pangatlo, willing service to the Lord. And pangapat, the promise of divine reward. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon bago po tayo magpatuloy. Let's pray. Dear Heavenly Father, salamat po sa inyong salita ngayon na libre ninyong ibinigay sa amin. At naway tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad nitong practical message na ito dahil ang Ebanghelyo ay meron talagang profound effect sa lahat ng relationships dito sa mundo. Kabilang na ang master
bond-servant relationship or employer-employee relationship. Jesus Christ is the Lord of all, including our workplaces, including our employments. Kaya tulungan ninyo kami na igalang namin kayo, i-honor namin kayo, parangalan namin kayo sa lahat ng aspeto ng aming buhay, kabilang na itong practical na paksa na aming pag-aaralan ngayong gabi. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Obedience rooted in reverence. Ano ba ang pinag-uugatan ng ating pagsunod sa ating mga earthly masters? Sa ating mga amo, sa ating trabaho, sa ating kumpanya, sa ating mga managers? Ang ugat po nito ay ang ating reverence sa ating Diyos. Ang sabi po dito sa verse 5, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig. So this is reverence sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. So there is here the command for the bond servants na sumunod tayo sa ating earthly masters. Earthly as opposed to Christ who is our heavenly master. That at the name of Jesus Christ, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is the supreme Lord of all. But since God is the God of order, ay itinakda niya ang mga autoridad over us. And this does not apply only sa slaves in the first century, but this applies to our situation sa ating kapanahunan ngayon. Ang ating pagsunod sa ating mga amo, sa ating mga manager, sa ating mga bosses, ay nag-a-apply ito sa ating overall disposition towards all God-ordained authorities, gaya ng ating earthly employers. Tayo po ay pinag-uutusan ng ating Panginoon na sundin sila sapagkat malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan na wala pong autoridad na hindi nanggagaling sa Diyos. Wala pong autoridad dito sa mundo na hindi itinakda, na hindi itinalaga ng Diyos. And those that exist have been instituted by God. Kabilang na po ang ating mga employers, ang ating mga managers, ang mga mas mataas na posisyon kaysa sa atin. Please turn to Romans chapter 13, verse 1 and 2. This does not apply only to civil authorities, gaya ng mga presidente ng Pilipinas o presidente ng mga bansa, senators, mayors, governors, councilors. No. Kabilang po ang ating mga amo, mga managers sa ating pinagtatrabuhang kumpanya. Romans chapter 13 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God. Lahat ng autoridad na meron tayo dito sa mundo ay galing po sa Diyos. Ang dugtong pa ni Pablo dito, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. This is unqualified po, mga kapatid, mga kaibigan. We can pray for our government leaders. We can pray for those who are in authority kahit masasabi po natin na ang kanilang pamumuno ay hindi po sa standard, hindi naayon po sa standard kasi hindi lahat po ng amo ay just sa kanilang pamumuno. But we are commanded to submit to the reigning authority at hindi po tayo mag-resist sa kung sino ang itinalaga ng Diyos. And those who resist will incur judgment. Tandaan po natin, ang Diyos po ang naglagay ng lahat ng autoridad at ang Diyos po ang nagtatanggal. At nawa po ay wala po talagang mga Christians na aktibo na sumasali sa mga rally-rally against kung anumang mga movement na mag-aaklas. We can only pray. And we can only reach out to our employers humbly kung meron po tayong hinanaing or kung meron po tayong request. But we do it respectfully because they are
the God-given authority over us. And we believe that all authorities are instituted by God. And if God will remove them, God will remove them. If God will uphold them, despite our discomfort, probably, it is for God's sovereign purpose and it should be for our sanctification. It should be para po sa ating paglago, sa ating pagtitiis, sa ating steadfastness. It could be a test to our faith, mga kapatid, mga kaibigan. Our workplaces, ang structure po ng ating employment is part or they are part of God's created order. At papaano po tayo daw sumunod sa mga namumuno sa atin? Ang sabi po ng salita ng Diyos is with fear and trembling. Yun po ang sinasabi po ng ating teksto, na may takot at panginginig. Yun po ang ating attitude sa ating pagsunod sa ating earthly employers or managers or bosses, na may takot at panginginig. Hindi po yung tipong cowering terror, but it is out of deep respect and seriousness dahil kinikilala po natin ang God-given nature ng kanilang autoridad. And disobedience to them can be seen as a form of disobedience to God's providential ordering of our lives. Ang ating active disobedience sa ating mga amo, sa autoridad over us, ay malinaw na isang uri ng disobedience laban sa providential ordering ng Panginoon sa ating buhay. And moreover, practically speaking, kung hindi po natin ginagalang at hindi natin sinusunod ang ating earthly authorities, this can lead to negative consequences like matanggalan po tayo ng trabaho. Remember, ang hinahanap po ng company ay ating contribution sa company at ang ating contribution sa magandang samahan and peace and harmony, magandang smooth flow of the operation of the company. And the company has all the right to terminate us from our job kung ang ating pagsalungat sa kanila or aktibong pag-disobey sa kanila ay naging liability na sa company at hindi na naging asset. So ito po ang practical na consequence nito, and that is why first of all, we have to obey them with fear and trembling, recognizing the God-given nature of their authority, and secondly, merong consequences ang ating hindi pagsunod sa kanila. And when we lose our job, ma-affected po ang ating pag-provide sa pangangailangan po ng ating family. The Bible, the Word of God is really practical, mga kapatid, mga kaibigan. And hindi lang out of fear and reverence, di ba? May takot at panginginig ang sinasabi dito sa verse 5, kundi galing po sa isang sinserong puso, with a sincere heart, as you would Christ. Ang ating pagsunod sa ating mga amo dapat ay nanggagaling sa puso gaya ng ating pagsunod kay Kristo. And I believe this is really the crux of the matter. Ang obedience po natin sa ating earthly employers ay hindi lang po ito pragmatic necessity or practical necessity, but it is actually an act of service to Christ Himself. Kung tayo ay sumusunod sa ating mga earthly employers, ito ay isang uri ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ito po ang sinasabi din ni John Calvin sa kanyang komentary sa passage na ito. Ay ini-emphasize talaga ni John Calvin na ang ating earthly callings, saan man tayo inilagay ng Panginoon sa ating workplace, ang ating earthly callings, according to John Calvin, are a means through which we serve God. Isang paraan pala ito sa ating paglilingkod sa Diyos. We should glorify God in our workplaces. Isinusulat ni John Calvin na ang mga believers ay kailangang i-perform natin ang ating duties not so much to please men as to obey God. Pagsunod po natin sa ating Diyos. At ang ating motivation sa ating pagsunod sa ating mga employers, sa ating mga managers, those who are appointed by God to be authorities over us, ang ating motivation ay higit pa kaysa paycheck. Higit pa kaysa ating sahod, mga kapatid, mga kaibigan.
It is rooted in our love and obedience to the Lord. Hypocritical service is an affront to Him. Ang mapagkunwaring paglilingkod is an affront to Him. We are to obey our employers as unto Christ. Ang ibig sabihin nito, ang ating mga trabaho, ang ating pagganap sa ating trabaho is a form of worship. At ito talaga ang ini-emphasize ng banal na kasulatan, that our vocation or calling is really our service unto God dito sa mundo. Pangalawang punto, service beyond eye service. Please turn to verse 6. Ang sinasabi po dito sa verse 6 sa ating teksto, hindi ang paglilingkod sa paningin, eye service, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa rather ang kalooban ng Diyos mula sa puso. So what kind of service should we render unto our earthly employers? Our service should go beyond eye service. Not by way of eye service as people pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Iniiwasan or nagbibigay si Pablo ng babala laban sa tinatawag na superficial performance. Ito na yung eye service, na nagiging masipag lang tayo kung ang ating boss ay tumitingin po sa atin or ang ating manager ay tumitingin po sa atin. Itong eye service na ito, ano ba ang motive behind eye service? Human approval or human praise. And human approval alone lacks integrity. Ang ating paglilingkod is sa ating Panginoon. Our service should be unto God. Sa harapan po, sa paningin po ng ating Diyos. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon. Dahil ang ating amo, pwede nating madaya eh. Merong story si Pastor Steve, way back daw, uh, true story daw, sa Africa at that time. Merong isang amo or manager na operated yung kanyang mata, peke yung mata, pwedeng matanggal. Pwedeng matanggal yung kanyang mata. Yung mga Africans dati ay wala naman silang pinag-aralan. So, inaakala talaga ng mga Africans na kung tanggalin yung mata at ilagay doon sa poste, kasi yun ang ginagawa ng manager, talagang nagsisipag pa rin sila sa kanilang trabaho. Kasi nung yung manager na yon ay umalis, nagtamad yung mga African slaves. So ang naisipan ng manager na yung kanyang mata tinanggal, yung artificial eye niya, nilagay doon sa poste, nagpatuloy sila sa kasipagan dahil nandun yung mata ay nakatingin pa rin sa kanila. That's what they thought. Pero dahil nakita nila na hindi naman gumagalaw yung mata, so meron silang paniniwala pa rin na nakikita ng mata or nakikita ng amo ang kanilang ginagawa, pero dumating sa punto na tinakpan po nila ng sombrero yung mata. At yun, nagre-relax na sila at nagtatamad sa kanilang mga trabaho dahil parang nakalusot na sila. Hindi na daw sila natatanaw ng kanilang manager. Eye service. But our service should be unto God. Eye service is hypocritical service. Ang tao na naglilingkod at nagsisipag dahil nakatingin yung kanyang amo, a person that does that is really a miserable person. Bakit? Kahit magsipag ka sa harap ng amo mo, dahil ang hinahanap mo ay ang kanyang approval, meron kasing mga amo na medyo kinakapos sa appreciation. Hindi po lahat ng amo ay appreciative. Hindi po lahat ng manager ay appreciative. And if you give diligence dahil nakatingin yung amo mo because your motive is to receive praises and appreciation from them, at hindi mo yon natanggap at parang hindi inacknowledge na ang amo mo or ng amo mo ang kasipagan mo, so ikaw ay magiging miserable sa damdamin mo, ikaw ay magrereklamo, you will really feel bad because your motive is to please men. People who do that are really miserable. But if our aim is to please God,
Knowing that God is all-knowing, omniscient. He is an all-seeing God. Kung ang ating motive ay ang pagbigay kaluguran sa ating Diyos and knowing that God is pleased sa ating paglilingkod sa Kanya, kahit hindi po natin matatanggap ang papuri mula sa tao, we can bear that. And it doesn't matter actually because our approval is not from man but from God. Remember, ang pinakaunang question sa ating shorter catechism is, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. At kung ang ating aim ay ang bigyang kaluguran ng ating Diyos, hindi na tayo magwo-worry kung pupurihin ba tayo ng ating mga amo or hindi. Hindi na tayo magwo-worry kung i-acknowledge ba nila ang ating kasipagan or hindi. If our aim is to glorify God and enjoy Him forever, then our trust will be on Him. Ang Diyos na ang bahala sa puso ng ating mga amo. Kung makikita ba nila ang value ng ating contribution sa ating workplace, value ng ating kasipagan, ang Diyos na ang bahala sa puso ng ating mga amo. Ang ating concern ay ang bigyang kaluguran ng Diyos. Ang ating concern is that ang ating paglakad ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Please turn to Proverbs chapter 16 verse 7. Proverbs chapter 16 verse 7. Kung ang ating motive ay bigyang kaluguran ng ating Diyos, kahit nga ang mga kaaway natin, yung mga namumuhi sa atin ay magkakaroon ng kapayapaan, kung ang ating motive, kung i-apply natin ito sa ating workplace, kung ang ating motive is to please God in everything that we do, then kahit ang ating mga amo, ay ang Diyos nang bahala na makita nila ang ating effort. Proverbs 16 verse 7, when a man's ways please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him. Now, kung i-apply natin ito sa ating employment, when our ways please the Lord, He can make our employers to be pleased with us. Ang susi po ng lahat ng ito ay Godward focus. Godward focus is the key to career satisfaction. Godward focus. Kahit saan ka magtatrabaho, kung ang focus mo, kapatid, ay hindi ang ating Panginoon, hindi ka masatisfied sa trabaho mo. But if your focus is Godward, ang ating Diyos, ang ating focus, there is joy, there is satisfaction, anuman ang estado mo sa trabaho mo. Not as people pleasers. That's what the Apostle Paul is telling us. Itong aim na ito ay hindi talaga para sa kaluguran or ng ating mga empleyado. Although ang good works, naturally, ay ma-acknowledge din naman ng ating mga employers. Naturally. Kung ikaw ay masipag talaga, yun ang sinasabi po ng Book of Proverbs. Do you see a man skillful in his work? He will sit before kings. He will not sit or he will not stand before ordinary people but before kings. Ang ibig sabihin po nito ay talagang mare-recognize ang kasipagan ng isang tao kung siya ay magsipag. So, good works naturally lead to that. But that is not our ultimate aim. Our ultimate aim is to please God in everything that we do. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Ang ating focus sa kalooban ng Panginoon should be paramount in everything that we do. Ang ating attitude, ang ating calling actually, is bondservants of Christ. Yes, bondservants yung sinulatan ni Pablo sa kanilang mga earthly masters. But you and I, ano man ang estado natin dito sa mundo, this is really our primary identity, mga kapatid, sa Panginoon. We are bondservants of Christ. And if we are bondservants of Christ, we do the will of God from the heart. Ito yung primary identity natin. We are bondservants of Christ. And therefore, ang ating trabaho, kung ano man yan, ano man ang ating estado sa ating workplace, it should be an outworking of our devotion to God. Our devotion to Christ. Ang paggawa natin sa kalooban ng Diyos from the heart.
ay nagsisignify ng isang tunay and wholehearted commitment to our tasks. Nakikita natin ito that our service in our workplace is our service to God also. Because God's sovereignty extends all areas of life. Pangatlo, verse 7. Ang sinasabi po ng verse 7 ng ating teksto, naglilingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, willing service to the Lord, rendering service with a good will as to the Lord and not to man. Hindi talaga natin pwedeng ihiwalay ang Diyos mula sa ating mga trabaho. God should be the Lord of our earthly employments because God is the Lord of all. He is the King of kings and the Lord of lords. He is the King of all. Yes, naglilingkod tayo sa ating mga companies, but our service to our companies should be service to God. At papaano tayo mag-render ng service? With a good will. With a good will. May mabuting kalooban. Ang ibig sabihin nito ay ang ating attitude sa ating work. Ang ating approach sa ating work should be out of a heart that really wants to serve God. Hindi natin gagawin ang ating trabaho ng sapilitan na merong maraming reklamo, maraming pag-resent sa ating puso. But we should perform our jobs with a willing and cheerful spirit. And we believe applicable din dito ang sinasabi ng Philippians 2:14. Do all things without murmurings and disputings. And one of the fruits of the Holy Spirit is joy. And if the joy of salvation is at work in our heart, the joy of serving God, then ang ating pag-render ng ating mga daily duties sa ating workplace ay meron ding kagalakan knowing that God is pleased kung tayo po ay magiging masipag sa ating workplace. Pakinggan po natin si Herman Bavinck sa kanyang Reformed Dogmatics. Nasabi po ni Herman Bavinck, every human activity, even the most ordinary, when done in faith, is done for God and has religious significance. Hindi tayo nagtitiwala sa ating abilidad. Nagtitiwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa pabor ng Diyos na ating ma-execute ang ating trabaho sa ating workplaces with diligence and with excellence. Our work, mga kapatid, ay nagiging part of our or nagiging act of worship. Isang uri ng pagsamba kung gagawin natin ito na meron pong Godward focus. And pangapat, meron pong promise of divine reward. Meron pong reward na pangako ang Diyos. God is also a rewarder. Hindi niya pinapalagpas ang ating paglilingkod sa Kanya because He also promises reward. Verse 8 ng ating teksto, yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito ay Kanyang muling tatanggapin mula sa Panginoon, maging alipin o malaya. Knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bond servant or he is free. This is actually the principle of sowing and reaping. Ano man ang inihahasik po natin, that we will also reap. Kung ano ang inihahasik natin. At ang Panginoon ay pangako po, matapat po sa kanyang pangako. God is a rewarder of those who do His will. Actually, ang ating reward ay ang ating Panginoon. Whether we are bond servants or free, kung gagawin po natin ang kalooban po ng ating Diyos, nangako po ang Panginoon ng reward when we obey Him. At ang reward ng Panginoon ay wala pong partiality. Whether you are a bond servant or you are a master, when you serve God, kung anumang antas or kalagayan or estado na nilagay ka ng Panginoon, God's reward has no partiality. Ang reward ay nanggagaling po sa Diyos. At ang pangakong ito ay dapat mag-encourage po sa atin sa lahat ng ating pagpapagal. Well, totoo po na
Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay makakatanggap po tayo ng recognition o reward sa ating pinagtatrabahuan, pero meron po tayong katiyakan na ang Diyos magbibigay po talaga ng reward sa ating matapat na paglilingkod. And this reward is not necessarily limited sa material blessing. No, 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 no. Hindi ito necessarily limited sa material blessing, but this reward includes the deeper satisfaction of knowing that we are pleasing God. At gaya ng sinasabi nga ng ating shorter catechism, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ang ating matapat na paglilingkod sa ating mga vocations ay nagko-contribute sa kaluwalhatian ng ating Diyos. And our ultimate reward is found in God alone. There's no partiality. The gospel levels the playing field. There's no partiality. Whether tayo po ay nasa posisyon ng authority or nasa ilalim po ng autoridad, ang ating matapat na paglilingkod sa Diyos ay marerecognize po niya. And this underscores the inherent dignity. Meron po talagang inherent dignity of all honest labor na ating piniperform out of our obedience to Christ. Kaya po mga kapatid, ang instruction po ng ating teksto sa gabing ito sa Ephesians chapter 6 verse 5 hanggang sa 8 ay hindi ito outdated noong unang siglo lamang po. It is a timeless principle. They are timeless principles para sa ating pamumuhay bilang mananampalataya kay Kristo sa ating workplace. Tayo po ay tinatawag na igalang, sumunod, at maglingkod with sincerity. Magtrabaho po tayo with a willing heart at magtitiwala po tayo na ang ating Diyos po ang ating ultimate reward. Kaya nawa itulungan tayo ng banal na Espiritu na ipamuhay natin ang ating pananampalataya sa ating trabaho araw-araw. Yamang nakikita po natin ang ating secular employment ay isang opportunity pala, isang pagkakataon na mapaglingkuran po natin ang ating Heavenly Master, ang ating Panginoong Hesukristo. Naway bigyan po tayo ng Diyos ng biyaya na magawa po natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Well, ang principle po nating ini-explore sa Ephesians chapter 6 verse 5 to 8 ay hindi lamang nagsasalita kung paano tayo mamuhay bilang mga Christian sa ating workplaces, pero far greater po ang application po nito mga kapatid. Dito sa mundo, meron talagang distinction. Noong araw, noong unang siglo, merong distinction, merong pagkakaiba ang bond servant at ang mga malaya during the time of Paul. Pero sa ating kapanahunan ngayon, meron ding various distinctions. May pagkakaiba sa ating status, sa ating wealth, sa ating power. Pero kung titingnan po natin ang salita ng Diyos, meron talagang profound equality of all men in the sight of God. When it comes to God's judgment, if you will read the book of Revelations, mayaman or mahirap, hamak or dakila, ay tumatayo sa harapan ng trono ng Diyos para sa paghahatol. There is really an equality, profound equality before God, especially on the day of judgment. At sa araw po ng paghahatol, ang pronouncement po ng salita ng Diyos is that all have sinned and fall short of the glory of God. All are sinners. Lahat po tayo ay hindi nakaabot sa perfect standard ng ating Panginoon. Despite sa ating best efforts, kaibigan, kahit masipag ka sa trabaho mo, wala kang inaapakang tao, napupromote ka palagi dahil sa kasipagan mo. Even your diligent service sa company mo, na nire-render mo sa loob ng maraming taon at puring-puri ka sa workplace mo, kaibigan. Pero hindi yan magpapawalang sala sa iyo sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng banal, banal, banal na Diyos. Ang good works mo, kaibigan, kahit nakakalugod yan sa Diyos, kung gagawin mo ito in faith, hindi yan sapat upang hugasan ang ating kasalanan.
upang linisin ang ating kasalanan. Ang mabuting balita, ang Ebanghelyo is that ang Diyos sa kanyang awa at habag ay nag-provide para sa mga makasalanan. Lahat ng nagtitiwala sa kanya, nag-provide ng paraan upang tayo ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos, aariing ganap sa harapan niya. This is the good news of the gospel. Tayo ay naligtas. Ikaw, kaibigan, ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng merito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang perfect life. Sa pamamagitan ng kanyang atoning death. Yung kahaliling kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. Sa kanyang pagkabuhay muli. It is by grace, tanging sa biyaya lamang tayo'y naligtas at matatanggap natin itong kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo. And therefore, mga kapatid, mga kaibigan, as we consider our roles and responsibilities sa buhay natin dito sa mundo, magsipag tayo sa ating trabaho, let us consider all the more ang ating eternal standing in the sight of God, before God. What is your standing before God? Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kahit gaano ka kasipag sa trabaho mo at pinupuri ka ng amo mo at napupromote ka, kung wala ka kay Kristo sa harapan ng Diyos, ikaw ay object of God's wrath and condemnation. On the judgment day, wala pong distinction between the rich and the poor. On the judgment day, walang distinction sa employer and employee. God is not a respecter of persons. Ayon pa sa Acts 10:34. Hahatulan ng Diyos ang bawat isa sa atin ayon sa ating mga gawa. And because we are all sinners, at kung i-evaluate ang ating mga gawa apart from Christ, we stand condemned because our righteous deeds are just filthy rags in the sight of God. Thanks be to God. He has provided a righteousness for us, a perfect righteousness for us, para sa mga makasalanan na nagsisisi at nananampalataya sa Kanya. Itong perfect righteousness na ito ay hindi matatagpuan natin sa ating sarili, kundi na kay Kristo lamang. At idadamit niya ito sa iyo, kaibigan, kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo lamang bilang tanging Diyos at tagapagligtas mo. Turn away from relying on your own works or merits. Wala kang katuwiran na maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ang katuwiran na kailangan mo ay ang katuwiran ni Kristo na libre niyang idadamit sa iyo kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya sa Kanya. Si Kristo ang ating ultimate master na ating pinaglilingkuran. Yes, you are serving your earthly master, earthly employer. But Christ is the ultimate master na kailangan po nating paglingkuran. At kung ikaw ay ligtas at na kay Kristo, ikaw ay servant of Christ and therefore devote your life to serve our Master faithfully. At ang ating purpose sa ating paglilingkod ay bilang ating pagbigay kapurihan at kaluguran sa Kanya. He is the ultimate master we must serve. And through faith in Him, hindi lang purpose sa ating earthly labors, ang ating makakamtan, kundi purpose din sa paglilingkod natin sa kaharian ng Diyos na sa pamamagitan ng ating buhay ay magsisilbing asin at liwanag ito sa sanlibutan. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So mga kaibigan po natin, ang ating Panginoon, ang ating amo, ang ating hari. It's either you are serving God or serving Satan. Itakwil mo ang kasalukuyan mong amo, kaibigan. Talikuran mo si Satanas, talikuran mo ang kasalanan. At magpasakop ka kay Kristo. Manampalataya ka kay Kristo, manalig ka kay Kristo lamang bilang tanging Diyos at tagapagligtas mo. Gawin mo na ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin.
Salamat po aming Panginoon sa mensahe ng inyong salita sa gabing ito, and help us to indeed serve you, O God, in our workplaces. We offer our service, we render our service sa aming mga companies, not to please men, but to please the Lord. At naway nangusap ang inyong salita ngayon sa mga wala pa kay Kristo, sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.